So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, recently nga po guys, tinalakay natin yung pagpapadala ng ating gobyerno ng 2 batalyon doon sa Davao. So, ngayon, yung pinaka sinasabi doon kung kaya't nagpadala ng 2 batalyon is para linisin yung mga bahid ng kasamaan sa drug war campaign ni Alcalde Duterte, ni Baste Duterte, which is alam nyo naman no, nung nakaraang buwan, nung March if I'm not mistaken, during that time, pinatupad niya yung drug war campaign, which is salungat po siya guys sa drug war campaign sa approach po ng ating administrasyon. Walang problema kasi meron pa din naman tayong drug war campaign kontra sa illegal na droga, laban kontra sa illegal na droga. Ang problema kasi dito guys, ang approach ni Baste Duterte sa kanyang drug war campaign is para lang din parehas sa kanyang ama, which is yung parang walang tigil na patayan, talagang walang humpay na paglalagak ng dugo diyan sa mga kalye. So, if I'm not mistaken, during 23 to 26 ng March, 3 araw, simula nung sinimulan, yung drug war campaign na yan, mahigit 7 na po ang namatay. Which is lahat daw po yun ay nanlaban. Talaga nga namang nagalit ang ating gobyerno kasi hindi po maganda yung ganong kinikilos, kumbaga parang anti-poor. Kasi lahat daw nanlaban, pero wala naman silang body cam, wala naman silang proof of evidence na kahit baril na ipinutok, wala namang ebidensya. So, iba kasi yung approach ng ating gobyerno. Ang tagline nga ng ating gobyerno, 'di ba? Droga, iwasan. 'Di ba? Ang wait lang, ano ba 'yon? Nalimutan ni Mima. Droga ay iwasan, buhay ay ingatan. Yan po yung approach, yan po yung tagline ng ating ngayon, ng ating administrasyon. So ngayon, yung mga sumunod na kapulisan dito kay Baste Duterte, yung 40 ay niligwak sa serbisyo. Under investigation sila ngayon at papatunayan nila yung kanilang sarili na talagang yung mga tinegi nila ay talagang mga nanlaban. So out of the service pa sila. So habang wala pa sila guys sa sa serbisyo, nagpadala po ng 2 batalyon PNP SAF, Philippine National Police Special Force Action, ang ating presidente doon sa Davao, which is yung tinutukoy nga dito is para linisin yung mga yung kaguluhang mga basurang iniwan ni Baste Duterte. Pero I have a inside information coming from my reliable friend na yung pinaka number 1 mission talaga ng na yan, ng SAF battalion na yan is to off Kibuloy. Hulihin si Kibuloy and preparation na din to para hulihin si Digong at isurrender nga po siya dito sa International Criminal Court. And yet, uulitin ko, hindi ko sinasabing confirmed to. Pero according to my inside friend na malapit sa banga, ay yun po yung niya, yung tinutukoy niya na yun po yung pinaka-mission ng batalyon na yun. Kasi kung iisipin nyo nga naman, medyo nag-sink in pa lang talaga sa utak ko na kung usapin about sa droga to, pwedeng magpadala ng ng madaming pideya at napakadaming kapulisan para mag-cleanse dyan sa Davao. Pwedeng ganun pwedeng madaming pideyang ilagay dyan. Kaso, ang inilagay dyan, yung PNP SAF, yung ready sa mga bakbakan. 'Di ba? Ready sa mga yung talagang hukbalhap, yung parang gano'n handa, 'di ba? Yung sugod na sugod talaga. Yan po yung yung pinadala doon kasi talaga nga naman napaisip din ako Actually, naisip ko na yan kanina. Sabi ko, pwedeng pwedeng naglo-loyalty check, pwedeng iiwasan yung provocation. Sinabi ko na yan sa inyo pero hindi ko pa naman kino-confirm na baka yun yung pinaka-real mission nila. And nung nakita ng friend ko yung content ko kanina, sabi niya, nako girl, sinasabi ko sa'yo, tama yung analysis mo. Which is, tumpak daw ako doon sa part na sinasabi ko na baka mission din nila na huliin si Kibuloy at
mission din nila, preparation din nila, ito para kay Digong. Kung sakaling lumabas na nga po yung International Criminal Court formal arrest warrant, arrest order. Lalo pat sinabi nga ni former Senator Antonio Trillanes na by this June or this July ay baka lumabas na ang formal arrest warrant. So, yun po guys yung yung mission ng 2 batalyon na ipinadala doon sa Davao. Kumbaga nagre-ready na sila, nagpe-prepare na sila. Kaya Digong, nako, dahil mukhang ikaw na yung tina-target ng tinutukoy mong weak leader. Diba, natatawa ako, weak leader, pero meron bang weak leader na napaka-strong ng kanyang personality? Kumbaga hindi naman talkative ang ating presidente. Kikilos na lang yan according sa kanyang sa kanyang nararamdaman na kung ano yung tama, diba? So ngayon, mukhang ikaw na yung tina-target, Digong, ng tinutukoy mong weak leader. Abay, mukhang kailangan mo nang mag-ready ng sariling lupa doon sa China. Mag-ready ng sarili mong chopper. 'Di ba? Para in case na kung ikaw ay pinaghahanap, ay lumipad ka na lang sa ibang bansa, papunta dito sa iyong best friend na si Xi Jinping. 'Di ba? 'Yon, kailangan mo na ng chopper kasi ano yung sabi mo noon, I don't care about the human rights. Shoot to kill. Patayin mo yan. Ang bilis mo magsalita ng gano'n, nakala mo parang baboy yung mga pinapatay ninyo na tao. So ngayon, hindi pa tayo nakakakamit ng hustisya. We are crying for the justice and now, the time of reckoning, abay kayo naman yung galit na galit sa hustisya na tila baga parang tinasabi nyo na tama naman yung ginawa namin. Kung hindi dahil sa ginawa namin, hindi nabawasan yung adik. Ganyan, mas lalo pang lumala eh. Diba? Kasi kung wala ng adik, bakit ang daming nahuhuli ng ating presidente ngayon? And kung tawag dito, kung maganda yung approach mo, bakit mas mataas pa yung nahuhuling drug user ni President Marcos nung time mo? Nagigets niyo ba ako? Taong 2016, yung first quarter ng pagkakaupo niya, at taong 2022, kung saan na umupo ng President Marcos, if you will compare, mas mataas yung nahuli ni President Marcos. Madami siyang nahuli, madaming nakumpronta. Diba? So, hindi po guys effective yung AJK na yan kasi anti-poor yung ginagawa ninyo. So, ngayon na sinisingil na kayo ng humigit kumulang 30,000 people estimated na mga namatay dyan sa extrajudicial killings nyo, abay, parang kayo pa yung galit na galit sa ating gobyerno. Abay, syempre, hindi pwedeng hindi magbayad ang may mga kasalanan dito. Right? So ngayon, ito nga po guys yung sinasabi ko sa inyo, no, yung balita kahapon. 2 batalyon ng Special Action Force or SAF ipinadala sa Davao City. Ang SAF ang pinaka-elite na unit ng Philippine National Police. So kailan lang ay pinasibak daw ng Philippine National Police ang nasa 40 police ng Davao City Police Office na kinabibilangan ng kanilang station commanders at ng kanilang hepe na si Police Colonel Richard Badaang. So, ito kasing si Badaang pasikat, di ba? Pag sabi ni Pulong ay ni Baste na, sige, drug war. Agad-agad talaga kumilos, nagpapasikat yung mga yawa o baril. Tapos, lahat indicate nanlaban. O ngayon, patunayan nyo na nanlaban. Mga under operation kayo, nasa reporting pa kayo. Diba? Nare-report kayo na wala pa kayong trabaho. Ngayon, patunayan nyo para makabalik kayo sa serbisyo. So, ang desisyon ay inilabas matapos pa unang imbestigahan ang pagkamatay ng 7 individual sa anti-illegal drugs operation sa lungsod mula noong Marso 23 to 26, 2024. Matatandaan na sa isang programa ng Sunshine Media Network noong Abril 4, 2024, pinanindigan ni Mayor Baste Duterte na binuhay niya ang war on drugs sa Davao City na sinimula ng kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung alkalde pa lamang siya sa nasabing lungsod. Yan po yung yung sinimulan nito. Pero I think this is just a front. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na although mission nila na i-cleanse yung mga kapulisan dyan sa Davao, kasi unang-una, hindi naman mapagkakatiwalaan yung mga pulis dyan sa Davao, diba? Dito pa nga lang kay Kibuloy issue. Ano yung nangyayari? Ang tagal mahuli. Lagi daw silang walang alam. We don't have any idea. Kumbaga nasasayang yung pondo ng taong bayan, yung intelligence funds. Kasi yung taong, hindi mahuli-huli, yung napakadaming kasalanan sa ating bayan, hindi mahuli-huli. And then,
hirap na hirap sila na tumanggi sa utos nila Duterte. 'Di ba? Iba yung mga approach ng local government dito sa approach ng alkalde diyan sa Davao. So parang hindi sila nakakapag-decide ng maayos. Kumbaga naiipit yung mga kapulisan na yan dahil kung hindi malakas yung mga Duterte diyan sa Davao, hindi susunod yung mga kapulisan. Ang problema, masyado silang mind gaming. Pinapasunod nila. So sino ngayon yung nagdudusa? Yung mga sumunod sa kanila. So ngayon, dahil medyo, feeling ko lang naman to guys major assignment din nila na i-cleanse yung kapulisan dyan sa Davao, mag-imbestiga about sa drug war campaign, about sa human rights. Alam ko mission nila yan, hindi na may iwasan. Pero yung pinaka number one mission nila, kasi ginawa lang nilang yan front. Kasi kung usaping droga, pwedeng PDEA ang mag-handle dyan. Magdala ng napakadaming pulis. Pero bakit yung PNP SAF? Yung Special Action Forces, yung ready to fight na, yung pinadala dyan. Bakit bakit dalawang batalyon? Hindi lang isa, kundi dalawa. So, di ba, magtataka naman kayo, guys. So, sabi ng insider friend ko, a friend of mine na malapit sa banga, ang sabi niya, tama ka ng analysis na pinadala yung mga yan kasi yung assignment nila si Kibuloy at preparation na din daw po ito kay former President Rodrigo Roa Duterte sa darating nga na ICC warrant of arrest. So nalalapit na nga yung time of reckoning, yung time ng pagbabayad, 'di ba? Yung hatol. So nalalapit na nga. Pero hindi ko kino-confirm guys kahit malapit pa itong aking friend na to na sinasabi niya na tama daw yung analysis ko, hindi ko pa kino-confirm. Kasi yung sabi lang dito sa balita ay pagki-cleansing nga lang. 'Di ba? Kumbaga vendetta. Tama ba yung yung pagkakabigkas ko? Basta nagki-cleansing sila dito sa sa 40 na pulis na gumawa ng katarantaduhan diyan sa Davao. So, pero if you will connect and try to connect the dots, may posibilidad na pinadala, ginawang front yung droga dyan. Pero yung pinaka-main objective is to cut Kibuloy and to prepare para dito kay former President Rodrigo Roa Duterte to surrender dito nga po guys sa International Criminal Court. So, yun po guys, yung yung update natin ngayon. So, hoping sana na 'di ba, magkaroon din ng hustisya ang ating bayan. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, madami palang nakapansin guys na bakit ganito daw yung kulay ng buhok ko. Hindi na daw black. Kasi nagpakulay ako. Yung pumunta po ako sa sa Maynila. So, nagpamper yung Mima nyo. Tapos, hindi ko nagustuhan yung kulay. Kala ko kasi gray. Ang kinalabasan, naging gold na siya. 3 araw ko lang naranasan yung kulay gray. Tapos, wala na. Yan. So, wag na kayong magalit sa akin na kung bakit ako nagpakulay ng buhok. Okay lang yan, hayaan yan. Kasi pag nakalugay naman ako guys, tingnan nyo okay naman siya pag nakalugay, pero pag pag nakatali ako, parang parang puti daw yung buhok ko. Hindi po puti yung buhok ko guys. Tingnan nyo, pag nakalugay ako tingnan nyo. 'Di ba? Tingnan nyo guys. Kasi parang kalbo daw tingnan yung buhok ko. hindi Yan Yan. Diba? Cute pa din naman tayo. Diyos ko po. Anyway, yun lamang po guys. So, ingat mga kababayan. I love you all.